Yes! And if you like Bata pa lang ako. sit I back and think relax. ever since I could There's talk more. or ever since I could sing, lagi na akong umaarte sa harap ng audience ko, which is my mom and yung yaya ko nung time na yun. Lagi ako nagpuput on ng show. Comedy show, you name it. Para kami may comedy bar sa bahay. Ako yung feel ko talaga. Basta bata pa lang ko talaga ako, I knew na maarte ako, hindi. Na mahilig akong mag-perform. I started doing commercials at the age of 2. Hindi pa ako fully aware sa mga nangyayari, but I guess you could say it was really in me. It's part of my DNA, I guess. Lagi ako nanonood ng mix. Every day, wala pang gadgets noon, wala pang social media. So, TV talaga yung form of entertainment na nakukuha ko. Kahit yung Pinoy Top 20, pinapanood ko lahat yun, lahat ng mga playlists. So, I guess isa din yun sa mga entry ko sa music career. And my father, kasi actually, my dad is a musician. And my sister also sings. I've always been surrounded by music. Tapos nagko-collect ako ng CDs. Kahit wala akong CD player. Kung meron akong favorite artist, lahat ng album niya, kompleto ako nun. Favorite ko ng mga banda, My Chemical Romance. First ever CD that I bought. Fall Out Boy, yung bands, Avril Lavigne, Paramore. Yun yung era. Until pumasok sa buhay ko si Justin Bieber. At doon, umikot ang mundo ko. Doon na, as in Justin Bieber galore. And syempre, Taylor Swift. We have Selena Gomez, all the pop stars, the pop icons. Bukod po sa mga concerts, mahilig ako manood ng gigs. Bar gig, ganyan. Of Moonstar 88. Silang pinaka-paborito kong banda. And syempre, idol ko din si Ate Yeng Constantino. Isa siya sa mga naging inspirations. Naging mentor ko siya. I'm so proud to say that. I was able to learn a lot from her. Watch her. Iba siya as Ate Yeng, pero iba din siya as our mentor. Ang dami niyang na-instill sa akin and hindi ko makakalimutan yung mga advice na binigay niya sa akin. Mostly, doon nag-arrange yung music taste ko, especially when I was young. Either alternative rock, or pop. Are you ready to rock? Ang saya-saya nun. Alam nyo guys, nakakakita kasi ako sa Twitter na madami sa inyo ang nakakamiss nung 2016, 2017 era ko ba? My pop rock era. Yung mga moments na yon, truly one of the best moments of my life. Yung experience na nagkaroon ako ng banda, nakapag-play ako, nakapag-gig ako. Alam niyo guys, sobrang true love ko talaga. Passion ko talaga mag-perform, kumanta, mag-inante. Lahat! Passion ko lahat yan. Kaya, di ko lang matandaan kung anong taon. But, a couple years ago, I met someone. She's a girl. I met someone who changed my life in a way. Changed me. Kasama din siya. Changed me in a way. Changed how I feel about performing. Dati kasi, sumali ako sa show na We Love OPM. Are you familiar with that? And yun, alam mo, lagi ko sinasabi na isa yun sa mga pinaka-paborito kong show na ginawa ko. Wait lang, mag-multitask ako. Tapon pa, sorry po. Sorry, paingin. Love you guys! I love that, thank you. Pero, eto nga, I met this person. Sobrang blessed ako to say na she became my mentor. She became a good friend to me. She became an ate to me.
And she's not only my inspiration, alam mo, teenager lang ako no, navigating my way through the music scene, and isa siya sa mga taong nagsabi sa akin na lakasan ko yung loob ko, na paniwalaan ko yung sarili ko, at na hindi masama mag-cringe sa sarili natin paminsan-minsan. Tama! Parang siya yung nagko-concert, no? Baka mamaya wala ka ng boses. Ayan, so I would like to call on stage an icon of OPM, the one and only, the pop rock superstar, Yeng Constantino. That is Grabe naman yun! Ay, hindi ate, like, grabe, sobrang, never pa tayo nagkasama kumanta, kadi channel. Sa ASA po, nagkakasama tayo. Pero yung ganitong Not like this. Oh, not like this. Pero gusto ko lang sabihin na, thank you sa mahabang, pa-tribute mo kanina. Pero gusto ko din i-honor ka tonight. Kasi, isa ka sa mga taong, totoo po to isa si Alexa sa pinaka-totoong taong nakilala ko. Whether naiinis siya o tuwa siya, sobrang real niya lang sa core niya. And I'm very excited pa sa mga gagawin mo as a songwriter. Sana ganun, papatuloy mo lang, huwag ka mahihiya na ilabas yung mga kantang sinusulat mo. Yung katulad sinabi mo kanina, okay lang mag-cringe minsan, pero hindi magaling ka eh. Hindi cringeable yung mga ginagawa mo. And always remember, isa ka rin sa mga pinakamagagandang star sa industriya nito. Always have that in mind. I love you. I love you, ate! Ang saya, feeling ko birthday ko. Happy birthday! Thank you, ate! Ayan, sobrang maraming salamat, Ate Yeng, for, again, being an inspiration to me. At sa marami pang ibang tao dito sa audience o mga nanonood online, wherever. Pero balita ko, meron kang good news para sa amin lahat. At naalala ko, ate, sinabi ko sa'yo, I dedicate that song to somebody. You remember? Oo, meron po akong bagong single! Opo. Alam kong sana yung mga taong naririnig ako na medyo inspirational, ganyan, cutesy. First time po akong maglalabas ng kantang medyo may angst at merong gigil. I love it. You love it? I love it. Gusto ko yun. Ang tanong, iparinig ko kaya sa kanila, gusto rin ko yun. I'm sure they will love it. Dapat ninyong pakinggan, guys. So, ladies and gentlemen, let's all give a big hand for Miss Yeng Constantino! Thank you, Alexa! Grabe yung KD Lex!